What's up sa inyo mga anak? For today's video, ito na nga ang unang car wash natin na gagawin dito sa ating Honda Click 125. And bago natin simulan, pakita ko muna yung mga gamit na gagamitin natin. Siyempre, simulan natin dito sa microphone na ginagamit natin. Na-review ko na to. Kung gusto niyo ng ganitong quality na mic, nandyan yung link sa description. Tapos siyempre yung susi natin para mabuksan natin to. And then, ito yung mga panlinis natin guys. Hindi tayo gagamit ng mga powder na panlaba tsaka yung mga matatapang na sabon. Mga dishwashing liquid, okay na yan. Tapos sponge, kung may sponge kayo na medyo luma, o yun na lang gamitin nyo. Tapos wala pa ako ng mga brush na pang detailed brush, so ito na muna, toothbrush na luma. Para lang to sa mga matitigas na part katulad dun sa may gulong at dun sa likod. Saka syempre, basahan. Yan. So, simulan na natin. Maglalagay na ako ng tubig dito para makapagsabon na tayo. Tara! So yan guys, simulan na natin yung unang car wash nito. Tayo yung unang mag-motor wash pala. So simulan natin yung pagbabanlaw sa ibabaw, ano? So pababa. Mula dito sa taas, pababa. Basahin natin lahat yung mga pwedeng basahin. Pero may mga parts na hindi pwedeng basahin guys. Pangupuan. Hindi pa naman siya ganun kadumi guys kasi dito lang naman ako nagmamotor. Ikot-ikot lang dito sa barangay namin at hindi pa pwedeng ilabas sa highway kasi nga wala pa akong ORCR. So ngayon, pang second week na neto ng ating Honda Click 125 version 3 2025 model, fully paid. Fully paid na yan guys ha. So dalawa yung susi natin, kaya ayos na ayos yan. Wala na tayong iisip yung problemahin sa buwan-buwan. Kaya yan, basahin muna natin to sa baba taas kasi yung pagbubuhos ng tubig minsan nakakatanggal na rin yung sa mga likabo, yung mga lupalupad, mga dumi-dumi, no? Panlaw lang, saka natin siya sasabunan. Makikita nyo yung susian natin, nakabukas pa siya. Huwag nyo palang hahayaan niya na nagbabasa na kayo ng motor, nakabukas. Lock nyo. Ihit nyo. Yan. Tapos, push ng konti. Ayaw nyo mahugot. Dito, dapat pumunta siya dito. Dapat yata medyo ipapaling ko ng pa-left. Yun pala. Dapat medyo nakapaling ng left yung itong manibela, no? So yan, nasarado ko na. At ito naman yung pambukas niyan. So para hindi lang pasukin ng tubig. Make sure nyo rin pala itong side na to is nakasarado. Kasi nandyan yung charger niya. Nandyan yung charging port. So tabo wash lang tayo ngayon. Dahil wala naman tayong pressure washer. So yan, dishwashing liquid lang yung ginagamit ko. Dun sa sponge na typical na nabibili natin sa grocery store. O yung gagamitin tong green ha. Ito lang yung dilaw. Simulan nyo rin sa taas. Side mirror. Yan, hindi pa naman siya ganun kadumi. Kasi nga, nakaka 50 kilometers pangalan tayo guys. 50 kilometers pa lang na itatakbo natin. So, iwasan nyo lang na magamit to, kulay green na to, or much better kung tanggalin nyo na lang. Yan, mas okay yan. May mga sponge naman na walang ganito, na kulay, na walang magaspang. Basta tandaan nyo lang, dito sa mga part na makikinis, mga fairings nyo, mga makikinis na part, huwag nyo gagamitan ng mga magagaspang na panlinis. Dito sa harap. Yan.
Tanggalin lang natin yung mga acid rain kasi nung nakaraang pagmamotor dito, muulan. Hindi ko siya nabanlawan. No? Yan, makikinis na part. Ito. Hanggang dito sa harap. Basta makikinis mula taas hanggang sa pababa. No? Yun ang unahin niya. Itong fairings na to, pwede na rin to. Pero yung ilalim, ito, sa ilalim. Kasi dito tinan nyo guys. Yung ilalim niyan, madumi. Kita nyo? Ayun, ang dumi, ang alikabok niya. So, mamaya na yan, kasi magdudumi agad yung sponge natin. So, dito muna, sa mga part ng makikinis. Ito sa kabilang side. Yan. Dito. Kahit hanggang dito, pwede yan. Mamaya na yun, kasi madumi din to. Ito, tinan nyo guys, oh. Ang putik, oh. Diyan kasi tumatasik yung mga, yung mga dumi. Ito guys, dito naman, sa upuan. Upuan, mild lang, kasi wala pa naman tong isang buwan, kaya kalmahan nyo lang yung paglilinis, no? Huwag yung masyadong iskobahin, huwag yung masyadong panggigilan paglilinis dito sa upuan. Tapos, syempre, nakita nyo itong handlebar. Tignan nyo guys. Kintab, oh. Kung makikita nyo sa pag nilapit nyo, parang may konting glitters siya. Ayun guys, tignan nyo itong handlebar. Oh, parang medyo may glitters siya na makikita kapag naaarawan, no? So, ayun, sabunin din natin yan. Soft lang din ha, yung orange, yung dilaw lang din ang gagamitin. Tapos dito sa part na to, yan. Kasi magsimula kayo sa taas, pababang ganun. Yan. Itong side pairings, itong side na under, ang tawag dito? Undercover ba ito tawag dito? Yan. Pwede nyo na rin yan kasi soft naman yan. Tapos itong sa harap, guys. Ito kayo dito. Itong harap, guys, ayan sabunin nyo rin siya. Kasi dito tayo nagsasabit ng mga pinamimili natin, tulad kanina, pinamili ko isda, manok pala, manok. Medyo, siyempre, malansa din yun. Lalo na pag isda. Diyan yung sasabit, malansa din yun. Medyo sabunin nyo na rin nandito sa part. Tapos yan, may leeg. Okay lang mabasa yan. Ito, wag nyo nang babaran ng ng pagsasabon yan. Pwede naman punas-punas na lang yan. Para hindi tayo magka-problema. Yun ulit dito sa kabilang side. Makikita nyo na sumula tayo sa taas, pababa. Kaya natin ginagawa yun kasi pag nagsimula kayo sa baba, madumi agad yung sponge nyo, no? Dudumi agad. Yan. Iwasan yung magamit to ha, yung kulay green. Ito, yung tambucho, pwede na rin to. Ayan o. Ayan guys, yung tambucho, makinis naman to. So, makinis na surface naman siya. So, pwede nyo na rin siyang sponge yan. No? Ayan. Ito guys, tingnan nyo guys, yung ilalim. Pwede nyo padaanan ng ganun. Ayan o. Pwede yun, buhos technique lang. Buhos technique. Tapos ito. Wala pa rin sa taas. Yung yung ilaw. Pulasan nyo rin. Sabunin nyo rin. Kasi ang dumi nyo. Ilalim na yan. Ilalim na tayo. So, gagamitin ko na yung sponge na pang ilalim. Sabunin na natin yun. Itong mudguard ba ang tawag dito? May iba guys, bumibili ng mahabang mudguard para hindi masyadong tumatasik dito. Especially dun sa may makina. Iba-iba. Pwede sa inyo yan. Tayo all stock lang tayo guys. Ito, air filter cover yata ang tawag dito. Sabi na yun.
Sobrang niya din. Sobrang niya din yan. Pero, di pa naman siya ganun kadumi. So, okay. Yan. Medyo ilalim na tayo. So, pwede nga na yan ganyan. No? Dito tayo sa may kabila, sa may crankset, sa may CVT. Dito tayo. Sa ilalim nito, yan. Kita nyo naman na talagang ang dami ng ano, alikabok. Yun. Dito. Tapos ito. Itong ating cover. Sabunin nyo din ng maigi. Kasi dumi yan eh. Basta iwasan nyo lang magamit to. Itong kulay green. Yan. Sabunin lang natin. Soft surface naman to. Ibig sabihin, hindi naman siya ganun mga bakal-bakal. Medyo, ito plastic. Plastic yata ate. Yung apakan, goma naman yan. So, pwede tayong gumamit yan ng toothbrush. Kung talagang madumi, toothbrushin nyo. Ayun o, kita nyo guys, tinan nyo. No. Medyo maputik siya. No, syempre maputik ng mga nakadaang araw. Itong stand, side stand natin, punasin nyo na rin. Yan. Guys, ito, tubo to. Minsan may mga pagkakataon daw may nababasa ako sa mga reviews. Minsan daw natatanggal to. So, tingnan nyo rin to, no? Kasi tube yan papunta dito sa loob. Baka mabasa o malagyan ng putik o dumi, magka-problema pa, no? So, check nyo lagi. Minsan daw kasi may ibang Honda Click, kahit brand nyo, minsan daw parang nakatanggal daw itong tubo na. Itong ano natin, itong ating shock, soft lang din ang gagamitin niya ha. Para hindi magasgasan. Soft lang din. Ito yung pinaka-crucial na ano na part ng paglilinis kasi madaming sides, no? Dito, ito may bakal. Yung mga bakal lang pwede nyo siyang toothbrush ng konti. Ang toothbrush na to, ano to hindi luma na to. Yan. Basta basahin lang natin. Yung mga dumi-dumi lang, mga singit-singit lang na very light lang naman. Para hindi siya namumuo. No? Yan. Ilalim. Yan. Okay na yan. Dito tayo sa kabila. Yan o. Nakikita niyo ba yun? Medyo madumi yun. Pwede nating abutin yun. Pero huwag nyo rin babaran ha. Kasi may mga ano din dyan eh. May mga dumi din dyan. May mga kable din dyan na hindi pwede masyado mabasa. No? So ayan. Ganyan lang. Tamang punos-punos lang. Yan. Itong side na to guys, tingnan nyo to. Napakadumi. Yan, pwede nyo siyang gamitin na itong green. Likod naman yan. Pero ito, dilaw. Ang ating salamin. Ay ating ilaw. No? Tubunin nyo yan ha. Pwede kung ganyan yan. Tapos, medyo best ng konti-konti. Dumi, no? Yan kasi tumatasikin mga tubig. Mga putik, mga likabok, mga lupa-lupa. Yan, no? Dumi. Yan. Pwede natin yung waswasin ng tubig. Yan. Babalawan lang natin ng tubig para maalis siya. Yan. Meron pa. Putik tingnan eh. Pangit tingnan kapag madumi yung motor, diba? Yan, siyempre, alagaan nyo rin. Alam mo yung kulay niya eh. Mahirap hanapin. Yung mga pampakulay, pampakintan. Ayun guys, kung kaya nyo naman na mag-regular na ano, na paglilinis ng motor,
eh gawin nyo. Siyempre, yun ang kasama nyo sa pag-araw-araw na biyahe nyo. Kaya, halagaan nyo din, di ba? Naikot naman yan. Medyo sabunin nyo na lang yung goma. Yung panggilid na yan. Gilid-gilid lang ha. Yan. Pero hindi pa naman to ganun kadumi. So guys, yung gulong na harap. Yung ating disc brake. Saka itong ating fork. Itong mga to, tinan nyo. Ayun o. Subsurface kasi siya. Makinis siya. So kung gagamitan ko siya ng ganito, ayun o, makinis yan eh, yung mga part na yan, makinis yan. Kung gagamitan ko siya nito, magkakaroon yan ng mga guhit-guhit mamaya. Ayun o, mga guhit-guhit na pangit tingnan guys. So sponge na lang. Yan. Sa susunod siguro, sa susunod na car wash natin, motor wash, meron tayong brush na maaabot yung mga sulok-sulok na yan. Hindi ko gagamitan ng toothbrush yan kasi napaka-kinis niyan. Lalo na to. Kinis din yan. Ngayon, dito na tayo guys. Dito sa mga pinakamadudumi na part. Tingnan nyo. Ba't ko nasabing madumi? Ayun o. Ang dumi. Kahit binaloan na natin yan kanina. Ang dumi-dumi. No? Ang dumi-dumi yan. Hindi kasi tumatasik yung mga mga putik-putik ba. So yan guys, yan nyo. Ang dumi. Scrubin nyo yan. Nalimutan ko kasi kung anong tawag dito sa part na to ng motor. Paki-comment down na lang ha. Comment down below kung anong tawag ba dito sa part na to. Na malimit talagang madumi. No? Tapos dito sa ilalim, yan o. Ito nyo. Yan o. Oh, ang dumi. Ang dumi-dumi guys. No? So, scrubin na lang natin yan. Yan yung final natin. Siguro dito sa harap. Malawan nyo na lang. Silip-silipin nyo. Wala tayong pressure washer na magtatabi sa ganyan. Pero okay lang yan. Hanggat abot pa naman ng kamay natin. I-scrubin natin yung mga part na talagang binibigitan ng dumi. Meron pa. Dito na tayo sa last part ng ating paglilinis. Yung footboard. Yung ating gulay board. Ang tawagin niya. So pwede tayong gumamit dyan ng malalambot na brush. Ito toothbrush to, soft lang to. Kita nyo guys, ito nyo. Putik oh. Siyempre, dyan tayo tumatapak. Dyan tayo unang gamit na gamit talaga. Yung dumi-dumi din. May mga part na makikinis. Huwag nyo nang scrubin siguro yun. Pero itong part na may parang ngipin-ngipin, pwede siguro yung scrubin yan. Huwag lang masyadong madiin. Kabila ako. Ayan o, putik o. Kita nyo? Oh, putik. Putik. Yung ano nga pala, yung battery nitong Honda Click, andito sa ilalim. Nandiyan sa ilalim yan. Pero huwag kayong mga ngamba na baka pasukan agad ng tubig yan dahil design tong cover na to para maprotektahan yung battery. So yan, babalaw na tayo. Kung
kung paano tayo nagsimula mag sabon, ganoon din. Saan tayo nagsimula? Sa taas muna. Yan. Sa side mirror, yan, handle, yung brake, lever, dashboard. Yan. Huwag nyo yung masyadong malakas ha. Yung sakto lang. Baka naman may masira o may tamaan tayo, hindi pwedeng mabasa. Ulit lang, make sure nyo lang na ganyan-ganyan na nyo din. Medyo kakamay-kamay nyo din. Buti nga malakas yung tubig ngayon eh. Kasi may mga natuyong sabon na kanina. Siyempre sa tagal ng paglilinis natin kanina may iba dumidikit na yung sabon. So medyo kakamay nyo din. May mic pa ba tayo? Okay pa naman yung mic natin. Ayan o. Kamay-kamay nyo na lang din. Mamaya nyo na gamitin ng basahan kapag tutuyuin natin. Ayan o. Yung mga kasi yun eh. Yung mga yung sabon. Kaya ito, napakakinis nito, kaya ingatan itong part na to. Malimit kasi itong nagagasgasan, lalo na pagsampa ng paa mo, pagkarga ng mga gamit. Itong ating upuan. Ating upuan. Kita nyo? Kahit nga huwag nyo nang pasiritan ng ganyan. Kahit yung medyo kalmado lang. Yung gilid. Tatawid naman yan dyan eh. Huwag yung isipin na papasok agad yan sa loob ng upuan nyo. Dahil yan, design naman yan eh. Na merong inaagusan dito. Tingnan nyo. Diba? Tapos yung mga hindi nyo naabot, tukan nyo na lang ng tubig na malakas. Ang pressure. Dito tayo guys. Sa kabila. Magpupunas naman tayo dito. Ganun pa din. Kung ano yung mga pinatamaan nyo kanina ng sabon, siyempre yun ang babanawan natin yan. Disclaimer lang po dito, first time ko lang po mag motor wash, kaya kung ano yung nakita nyo first experience ko po yan. Sa inyo kung ganito din ang gagawin nyo style, tabo-tabo wash lang, pwede nyo mo kayong magpa-car wash, pero siyempre iba na din yung nahawakan nyo mismo yung parts ng mga motor mo. Nahawakan yung mga sulok-sulok. Ayan, mga gilid-gilid. Hindi ko po tinatanggal to. Para nakasulat yan. For registration. Wala pang 1 month to guys. So guys, tinan nyo yun. Andun yung andun yung busina. Ayun hanggang dito lang yung protection yan. So, hanggang din na lang yung patamaan nyo ng ng tubig siguro. Huwag nyo nang patamaan ng doon sa pinakadulo. Kung ano na lang yung alam nyo na pwedeng basahin, yun na lang. Lalo na ako, first time ko pa lang naman talaga maghugas. Diba? Ayan, okay na. Dalawa pala yung gamit ko na basahan. Yung isa, na mas malaki, dun sa pangbaba. Ito, dito sa taas. Kahit anong basahan na hindi magaspang, kung makakabili kayo ng microfabric ba tawag doon? Cloth, much better yun. Madami na naglalabasan na ganun sa online. Kahit noon pa, naglilinis ako ng sasakyan, ganun din ang ginagamit na basahan kasi magagasgasan nga. Itong dashboard nyo, ingatan nyo. Ayan guys, ayan yung iba ini-scrap ng ganon, kahit microfabric cloth maganda kung dampi-dampi lang yung pagpupunas mo, dampi-dampi lang din kahit sa harap, lalo na pala sa harap kasi glossy yun, yung harap na yun. May mga part na hindi mo matunasan, so pwede mo siyang i-blower. Dito sa harap, itong letter M na to, yan, nakikita niyo yan, letter M na yan. Gloss yan, gloss.
So, gloss kasi yung type na binili natin. Gloss, ano siya? Gloss version. Kasi may matte net. Ay, ito pa pala, hindi ko pala napunasan. Yung mga ganyan sulok-sulok, kung di kaya ng dampi-dampi, pwede yung scrub-scrub ng konti lang. Pero sa salamin, dampi-dampi na lang. Ang itinataboy nyo lang yung tubig. Saka yung mga alikabok. Kaya dalawa yung basahan ko. Kasi maliit tong kulay blue. Maliit kasi siya. Ayan o, gloss siya. So yun guys, update lang pala dito sa ating nagkaroon ng gas-gas. Hindi ko pa na siya napapa-repaint. Siguro medyo matatagalan pa bago natin napapa-repaint. Kasi nga, bagong-bago pa lang naman yan ng ating motor. So, tiis-tiis na lang muna. Hindi naman siya nakaka-apekto sa pagmamaneho. Pero, syempre, kitang-kita nyo siya. Tayuin nyo agad yung saksakan ng ng susi. Kasi baka matuyo yung tubig doon. Lalo na yun, kanina, nakalimutan ko isara agad. Medyo nabasa na siya. Kaya, tayuin dapat natin agad. Maganda guys, kung dito mo lang side na to, punasan nyo lahat, bago yun, sa kabila. Para hindi na kayo paikot-ikot, hindi kayo mahihilo. Diba? Based yan sa experience ko ngayon. Makakahilo pala pag paikot-ikotan. Itong charger natin, buksan nyo rin. Baka mamaya, may tubig-tubig ng konti. Punasan nyo na. Sa mga gilid-gilid, mas punasan nyo na. Yun o, talagang tayo agad o. Mas punasan nyo na. Hanggang gilid, hanggang dun sa side fender ba ang tawag dun. Mamaya na yung footboard. Importante, ito muna, taas. Tapos, kaya pala kailangan ng susi para buksan natin tong upuan. Tulad nung sasabi ko sa inyo kanina guys, ito, meron siyang lock. Ayan o, may lock yan. Pabuksan natin to eh. Saksak nyo lang dyan. Open. Tapos, lagyan nyo sa seat. Kasi ayan o, diba? Nabasa siya o. Kahit sabihin nyo anong ikat nyo sa pag sa car wash, mababasa pa din yung part na to. Pero hindi naman basang-basa. Hindi naman nabasa ito. Tuyo nga eh. Ito lang. Yung ibang area lang. Yan. At syempre, punasan nyo na rin dito sa mga nakikita nyong basa-basa. Yan. Ito sa loob, wala naman. Ito lang. Yan. Yun o. Saka, hindi ko abot yun. Yan. Baka kalawangin kasi kapag hindi na punasan agad. May mga part na may alikabok pa din. Hindi ko maabot kasi. Ang layo. Hindi ko na kung paano nila tinutuyo yun. O baka pinapabayaan na lang nilang matiyo. Punasan ko na lang. Punasan ko lang yung ating. And then, yeah. There you have it. Our first ever motor wash dito sa ating Honda Click 125 version 3 2025 model, fully paid. Napunasan ko na lahat, at kung may mga part pa kayo na hindi napupunasan, punasan nyo na. So ayan lang guys, maraming salamat ulit sa panonood. Yung mga nakita nyo, napanood nyo, yun lang yung personal experience ko base sa napanood ko, at yun nga, ayos naman yung experience ko. Maraming kailangan linisin at madami din palang hindi dapat mabasa dito sa ating Honda Click 125 version 3 2025 model, kulay pula, fully paid. No? So ayan, paparada ko na siya dyan.
dahil bagong linis lang. Baka maulanan pa. Yan. Yeah, natulo-tulo pa oh. Kita nyo? Nakaka 54 ano na tayo? 54 kilometers na tayo. Ganyan nga pala yung size ng Honda Click kapag nakasakay ako. Medyo hindi pa lapat na lapat eh. Yan. Kung parehas nakatapak yung paa ko, hindi pa ako lapat na lapat. Ang height ko 5'9", 5'10", ganyan. Dito ako nakaupo. Pero kung sa harap, lapat na talaga. Ngayon lang ulit, maraming salamat sa panonood. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa first car wash ni Uno. Kaya first car wash ni Uno. Ayan guys, thank you so much. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel para updated kayo every time yung bago tayong upload. Mga anak. And abangan nyo pa yung mga susunod pa ng mga motovlog natin. Let's go!